Galing nga, parang siyang nagtatransform. Namamahalan ako, sa totoo lang. Sorry. Walang something special sa kanya. It's okay lang. Sa totoo lang. Bibigyan ko siya ng another chance. Pero parang pang ilang dagdag ko na to, sis. Oh, no. Ano to? Hindi ko makapit. Weird. First time nangyari sa akin yan. Absidy or Arcadia Beauty. Hello everybody! Welcome back sa ating channel. Okay, Arcadia Daily Blusher. Ayan ang ating focus for today. Wala pa tayong blush, pero may contour na ako, no? We'll try this out. Pero hindi ko isuswatch lahat sa face, ha? Sorry. Pero magsuswatch tayo. Papakita ko sa inyo kung ano ang itsura niya once blended, ganyan. Arcadia Beauty Daily Blusher. Ang price niya is 599 pesos. They have unique and hybrid formulation. Kasi parang may skincare benefits na rin siya. Natural looking, blendable texture, buildable coverage. Ooh! Oh, wow! Okay, ito siya. It's made in Korea. And maganda na, besides the shade, nakalagay din kung ano yung i-expect mo na tone. So, nakalagay dito, it's nude brown. 4.8 grams ang laman. And nakita ko dun sa TikTok ni Ana, matagal daw before maubos kasi yung sa kanya, yung pa rin daw ginagamit niya for a year na yata kung di ako nagkakamali. Ay, wow! Wow! Oh my gosh! Wow! Yung, napipindot talaga siya, It's soft. So, hindi siya powder, hindi rin siya cream. Or baka in between. In between ng cream and powder. Yun yung nafe-feel ko rin sa kanya. Ito si Heaven. It's a bit warm to use as contour. Medyo warm siya, ha? And usually, mas maganda talaga pag sa contour is yung, syempre, yung parang shadow, medyo cool tone. This one is warm. So, pwede mo siyang gamitin as bronzer, definitely. Try nga natin. Ano bang magandang pang-apply dito? Sponge or daliri? Pwedeng daliri. Okay, pwedeng daliri. Let's try with a sponge. Pwede rin sponge. How about brush? So, let's see kung mag-work din with brush. Oh, yes. Okay. So, okay siyang as bronzer. Pero pwede rin siyang blush. Let's see kung ano itsura niya as blush. Pero more like bronzer talaga siya sa akin. Parang sa skin tone ko, ha. Okay naman din. Oo. Ayan, nilagay ko siya as blush. Medyo may mapula. Oo, medyo may mapula siya pag nilagay sa cheeks. Hindi ko alam kung galing sa product yun. Hindi, saan manggagaling yun? Wala namang ibang panggagalingan. Pero bitin siya for me. Kulang siya sa pagkapula. Pero this one, definitely pang bronzer siya sa akin. Medyo warm yung kanyang tone. Ang actives dito, meron siyang vitamin C that can help improve skin clarity and cactus fruit extract for antimicrobial and antibacterial properties. Ay, wow. Cactus fruit extract. Uy, ang ganda ng shade na to. Medium dusty pink. Ideal? Di ko alam kung ang tama yung basa o ideal. Baka magulat kayo, ha? Kasi talagang napipindot siya halos, guys. Ayan, Kasi malambot. And hopefully, hindi siya magbago. Sana ganyan siya lagi. Okay, eto si Ideal. Ay, wow. Ganda. Ang ganda ng shade. Okay, ayan si Ideal. Nice. Tsaka pag binlend mo siya, pwede mong timplahin, Parang in one shade, napapalitan siya. So, depende kung paano mo siya i-blend. Ang ganda. Ayan, parang lumabas yung pagka-coral niya pagka binlend out mo siya. Galing nga, parang siyang nagtatransform. Next shade is Eden. Ito naman ay... Si Eden naman is bright, cool tone pink. Ito yung pang fair skin yata talaga ito. Ayan, Yan ang cool tone. Wow. Almost Barbie pink siya. Next shade, we have bright coral. Why is it so expensive? Yun lang ang concern ko. 599. Or siguro kasi matipid naman siyang gamitin. Pero, namamahalan ako. Sa totoo lang. Sorry. Ito yung Splendor. Wow. Si Splendor, yung perfect na, sun-kissed. Pang sun-kissed look. Splendor is bright coral. Hindi pa ako makapili. Sa true lang kung ano yung gagamitin ko. Pero parang bet ko si Ideal. Hala, sana tama yung basa ko. Ideal ba? Hanapin nga natin yung pronunciation ng Ideal. Ideal, American Idol. American Idol? Idol. Pwede rin siyang Idol, pwede rin siyang Idol. Ito si Utopia. Nakakatakot yung itsura niya. I know. It's dark. Pero let's see. Uy, wow! Wow, it's a yes. Okay, ito yung gagamitin ko. Para mas bagay siya sa look ko for today. Let's use Utopia.
Utopia is Deep Berry. Gamit ako ng brush muna, ha? It's nice. Kaso parang hindi na bibigyan ng justice yung pagka-hybrid formula niya. I don't know kung yung sinabi nilang hybrid, it's because it's half skincare, it's half makeup. Oh, bakit meron tayong something dyan? Or, ang ibig sabihin nila sa hybrid is cream or powder formulation. Yun ang hindi ako sure, ha. Pero yung sa cream or powder, kasi hindi mo malaman kung cream siya or powder. Hindi naman siya ganun ka, you know, walang something special sa kanya. Kasi it's the same as applying powder blush. So, hindi ko makita yung pinaka, you know, something special dun sa formula niya. Kung yun ang tinutukoy nila sa hybrid. Or kung tinutukoy nila is skincare and makeup in one, then this one is nice. Kasi kung kalaunan, gaganda yung skin mo. In particular, yung cheeks. Kasi yung cheeks lang naman yung lalagay natin ng blush. Cheeks and dito konti. Depende sa inyo kung saan kayo naglalagay ng blush. It's okay lang. Sa totoo lang. Parang, okay, this one. Hindi ko ma-justify kasi yung price niya. Sa totoo lang, namamahalan ako. Pero, it's okay naman sa akin. Ayan, oh. And kung matipid siyang gamitin, edi, masusulit niyo yung 599 pesos. But for me, honestly, I don't know. There's something about dun sa formula niya. Yung cream to powder. Hindi ko siya mag-gets. Pero, anyway, baka mag-gets ko siya kapag wear test natin. So, wear test na lang natin kung ano ang magiging insura niya later on. Kung tatagal talaga siya or, you know, like the usual blush lang. So, that's our blush. Dinamihan ko talaga. Para makita ko talaga yung kanyang effect. And for me, mas preferred ko gumamit ng brush to apply it. I will be back later for our final thoughts. May kasalanan ako. Nakalimutan kong mag-update. Nireview ko yung ating Arcadia Beauty blushes. Nakalimutan ko na mag-update. Naligo na ako. Nasa shower na ako nung na-realize ko, oh my gosh, may nire-review ko. Pero yun. Anyway, this is the continuation. Sakto naman kasi meron din tayo isa pang brand na ite-test out today na blush. Naisip ko na rin. Siguro dinadahilan ko na lang din to, no? So, bibigyan ko siya ng another chance. Kasi actually, yung itsura ng blush ko at the end of the day, sayang nakalimutan ko mag-update eh. Nung chinek ko yung blush ko nun, sabi ko, ba't parang nagmukhang irritated yung skin ko? Yung itsura lang niya, ha? I mean, yung appearance niya, hindi na-irritate yung skin ko. Hindi na-irritate. Pero yung itsura niya parang irritated. Parang ganun. So, this time, magpapalit ako ng shade. Kasi para ma-distinguish ko kung yun ba, baka choice lang nung shade. Ay, ba't parang medyo dry na siya ngayon? Iba na yung ano niya, compared nung una. Para mas creamy siya nung first. Ngayong nahanginan na siya, medyo nag-dry siya ng konti. Konti lang naman. Pero ayan, it still shows up. Kailangan diinan mo lang. So, isa ring requested to sa akin. This is the Absidy Soft Cheeks Whipped Serum Blushes. Meron tayong 6 na shades. It's a liquid to cream blush hybrid that sets into a soft powder matte finish. It's pigmented, long-lasting, easy to blend, and layers beautifully with other products. This is Lover. Definitely cool tone siya. Ay, burahin ko pala yung kanina. Sorry. Gosh, nagiging ano nga siya, liquid to cream, tapos once na mag-set, parang powder. Uy, ang ganda! Ang ganda ng formula. Uy, nice! Promise, parang talaga siyang powder. Ang price niya is 395 pesos. Tapos, ang laman niya is 3.8 grams. Ito na yung pinakalalagyan niya. And maganda yung applicator. It's a doe foot applicator. And yes, yan ang gusto ko. Yung may nagsasnap. Kasi sometimes, hindi mo napapansin, hindi pala siya nakasara. Maganda na may nagsasnap na ganyan para sure na nakasara. Kasi dyan kumakalat ang mock-up. Meron siyang hyaluronic acid, meron siyang vitamin C, and ceramide. Next shade is Enchanted. Wow, ang ganda ni Enchanted. Let's blend out so you can see. So, ayan yung itsura niya once blended out. Ganda ni Enchanted. Gusto ko yan, may ceramide siya. Alam niyo, love na love ko yung ceramide. Kaya plus point sa akin to kasi may ceramide siya. Next one is Dahlia. Ayan si Dahlia. Nagdagan pa natin more para makita niyo talaga. Ayan si Dahlia. Next shade is Rosewood. Ayan si Rosewood. Ang galing mo. Nagiging powder talaga. Next shade, Peach Blossoms. Ay, wow. Wait, this is kakaiba. I like it. I like it. Ay, kakaiba yung shade nito. Ang ganda. Parang ang lakas makatisay. I love it. Mild lang yung corally something. Hindi siya ganun ka-coral. Pero ang ganda, no?
Uy, bet kita. Peach Blossoms. I love that. Last one is Poppy. Ganda rin ito. Ito mas matapang yung coral. Mas bet ko si Peach Blossoms. Sa true lang. Ang ganda ng formula. Ang kinakabahan lang ako dito dahil nagta-turn into a powder. Hopefully, hindi siya nagsasettle, especially sa mga visible pores. Okay, let's see. Nag-set na ako ng aking face. Nag-contour na rin tayo. So, blush na lang yung kulang. Pipili lang ako kung ano yung pinaka magka-shade dito sa Arcadia and sa Absidy. Gusto ko si Peach Blossom. So, hanapan ko ng same shade. I think si Splendor. Check natin, ha? Ito si Splendor. Pwede, no? Mukhang mahabol naman. Ito si Peach Blossom. Parang pwede. Kaso, imimix ko. Konti lang. Let's see. Kung pwede i-mix yung dalawa. Okay. Ayun nga. Nakuha ko. Splendor and Eden. And then, this is Peach Blossom. So, sila yung closest. Let's do that. Splendor muna. Dito tayo. Ito si Arcadia Beauty. And then, etong side na to is si Absidy. Ha? And then, a little bit ng Eden. Yan. So, Splendor and Eden. Ito. And then, let's use Peach Blossoms dito sa other side. Bagong brush to para hindi mag-mix yung kulay. And yung product. Kasi, i-compare natin yung dalawa. Medyo ano lang, no? Medyo ang hirap kumuha ng product sa Absidy. Yun lang napansin ko. Pero it blends nicely. Pero parang pang ilang dagdag ko na to, sis. Mas maganda siya daliri yung gamitin. Let's see. Ay, oo nga. Mas maganda kung daliri. Huwag ng brush. Oh, no. Oh, no. Oh my gosh. Okay. May nakita ako. Ayun lang ang problema natin. Lumabas yung mga dry patches ko. Nakikita nyo? Nagsisettle siya. Yun ang problema ko pagka ganyan. Yung sabi ko yun yung kinakabahan ako kasi diba liquid to powder. Itong kabila, si Arcadia Beauty, ang ganda ng pagkaka-blend out. Hindi siya nag-cling dun sa dry patches. Unlike kay Absidy dahil yun nga talaga ang downside. May potential siyang mag-settle doon sa mga dry patches. Let me just fix. Baka naman kasi magagawan pa ng paraan pagka binlend out ng maayos. Ay, ayun talaga siya. Oo. Nakikita niyo ba yan? May area na ayaw kapitan ng blush. Yun lang. Ang medyo ko. Medyo, yun nga, nagsisettle siya. Okay, nahanapan ko lang ng way kung paano siya mag-work. Baka mas okay yung blend natin ng konti with sponge. Hindi naman siya ganun kahalata. Kaso, hindi ko makapit. Nakailang lagay na ako dito. Hindi ko makapit doon sa part na yun. Weird. First time nangyari sa akin yan. Or, dati pa. Hindi ko alam. Pero ngayon, mas lalong na-emphasize ngayon, hindi ko makapit. Hindi naman siya ganun kahalatang halata yung nagkikling sa dry patches. Pag tiningnan mo lang talaga malapitan. Pag malayo, okay naman siya. Yun nga lang, syempre, pag nananalamin ako, parang medyo nakakasad sa feeling. Pag nakikita mo, may mga dry patches dyan, parang hindi healthy looking yung skin Sa ngayon, ang nanalo ay si Arcadia Beauty. Kasi ang ganda ng pagkaka-blend out sa kanya. Wala akong naging problema sa application. Si Absidy, maganda sana. Especially yung mga shades. Maganda and maganda na powder finish siya. Walang lagkit. Talagang very oily skin friendly. Yun nga lang. Medyo clingy siya sa dry patches ko. Kaya, okay. At least, ayan, napakita ko sa inyo. So, warning sa mga merong dry patches. Feeling ko mas may enjoy nyo si Arcadia. Pero, sa totoo lang si Arcadia, namamahalan ako. Sa totoo lang talaga. Yun lang. To be honest, mas marami pa yatang active si Absidy compared kay Arcadia. Oo. Siya kasi merong vitamin C, hyaluronic acid, ceramides. Ito naman, meron siya vitamin C cactus fruit extract. So, ibig sabihin, mas marami si Absidy, lamang siya ng isa na active. Pero mas mahal si Arcadia. Si Absidy, $395 lang. Oh, diba? Okay, guys, i-wear test natin to. Mamaya ko sasabihin ang aking pinaka-final thoughts ko. Alin ang mas bet ko dun sa dalawa. Absidy or Arcadia Beauty. Babalik ako mamaya for an update or siguro final thoughts na lang. Pero, makikita nyo dito, guys. So, ito, may glow talaga siya, no? Etong si Absidy, matte kung matte ang labanan. Ako lang ba? Pero mas gusto ko yung itsura ni Absidy sa natural lighting. Ito parang ang harsh. Oh, pero ito parang ang smooth. Nakikita nyo ba ang nakikita ko? Parang, diba no? Parang ang brush din naman yung ginamit ko, diba? Absidy or Arcadia? Mas smooth to. Okay guys, last and final update. Hatulan na natin to. Which one is better for me? 754 na. Sa totoo lang guys,
hating-hati. Yung Absidy, gusto ko yung itsura niya ng malayuan. Pero pag tinignan mo up close, nagsasettle siya dun sa pores and sa mga dry patches. Yun lang yung downside sa kanya since nagtatransform into powder. Actually, ina-expect ko na yung kanina. Nako, sabi ko parang kinakabahan ako kasi I've tried the same formula before. Tapos ganun yung problema ko. Nagsasettle talaga siya sa visible pores and sa dry patches. Nagkikling sa dry patches ng malala. However, hindi ko ma-justify bakit ganun kamahal si Arcadia Beauty. Yun lang naman ang problema ko sa kanya. It's medyo mahal siya. Parang sobra for me. $599. So, para sa akin, syempre kailangan i-consider ko rin yung presyo niya, no? Medyo mahal siya. So, I think they're both nice. Oo, they're both nice naman. Kaso, yung itsura na lang, mas gusto ko si Absidy. Yung itsura niya. Sa true lang. Kahit nagkikling siya dun sa dry patches ko, pag malayo, hindi halata. Tsaka parang mas, diba, nakita nyo kanina, parang mas maganda siya compared dito. Pero pareho silang hindi ganun ka-long lasting. Dito sa side by side, ang mas nakikita ko pa na meron pa is Absidy. Tama ba? Guys, ayan, oh. Mas nakikita ko si Absidy. Ewan ko ha, based dito sa nakikita ko sa salamin. Or siguro kasi yung nag-cling sa dry patches, yun ang nakikita ko talaga. They're both nice, pero mas lamang si Absidy. Oh, yun lang masasabi ko. Anyway, let me know your thoughts if you have tried both of this para makatulong sa iba na naghahanap ng review. Hindi ko alam kung bakit ko kino-compare yung dalawa. Actually, hindi naman talaga pang comparison to. Try on ng dalawang blushes. Pero at least, nahain ko sa inyo ano ba ang mas tumagal, ano ang mas okay yung itsura, and price point, anong difference nilang dalawa. But again, ulitin ko, ang Absidy, this one is liquid to cream to powder. Si Arcadia Beauty naman talagang solid siya. Oh. Cream blush, parang hybrid eh. Oo, parang cream to powder din kasi to eh. So, at least alam nyo, mako-compare nyo dalawa. If you have dry patches, go with Arcadia Beauty. But if you have oily skin, pero hindi naman problema sa inyo yung dry patches, go with Absidy. So, ayun. Maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong itong ating reviews, watches, ganyan. And slight comparison, pero I won't say no comparison talaga tong video na to ha. Tinest lang natin dalawang blush products. Okay, so ayun lang. If you have request, feel free to comment down below. Links ng mga products na nagamit ko, as usual, nasa description box. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, make sure to subscribe. Thank you so much for watching, and I will see you again on my next one. Bye!